Good morning. Good morning, Chacha, GJ Chacha, and Ted. Good morning sa mga nanonood din at nakikinig sa Good programa niyo morning ngayong po. umaga. Congresswoman, katatapos lamang namin kay Baligod, napakinggan niyo po ba yung kanyang mga sinabi dito po sa programa? Ay, sorry, hindi po. Sige po. Hindi ko napakinggan. Oo. Congresswoman. I'm in transit. Oo. Yes. Sige, yes. ganito po. Nakausap po namin kanina ni Manong Ted. Doon nga po sa tanong ni Manong Ted, tungkol po sa pagkakadawit ng inyong pangalan dito sa affidavit nitong mga sinasabing mga testigo na nakakita daw first hand ng pagtanggap ng mali-maletang pera ng ilang opisyalis ng gobyerno. Kasama po kayo dito sa number 44. Though kanina, may sinasabi siya na error on his part, pero sa dulo, tinanong ko ulit siya, ano po ba talaga, error po ba yung pagkakasama ni Leila de Lima kasi hindi pa nga po siya part ng Congress during that time o hindi? Ang huli niya pong sinabi, tumanggap daw po kayo hindi maleta kundi paper bag. Ano pong tugon niyo doon? Nako, I categorically, firmly deny that. Absolutely deny that. Wala akong natatanggap na anuman, whether maleta man yan o paper bag man yan o kung ano man yan na may pera. So I totally deny that. Alam mo, DJ Chacha, ayaw ko na nga sanang patulan nito kasi nakakatawa. Siyempre nakakagalit na nakakatawa dahil andyan na naman yung mga kasinungalingan na yan at dinadawit na naman ako. Hindi na ba sila nagsasawa sa pagdadawit sa akin? Na ginawa na nila sa akin yan. Yung mga pag-iimbento na mga ganyan, na mga storya. Oo. Nakatawa-tawa. It's just so ridiculous to me. It's just so absurd to me na ganyan, ang mga sinasabi na either maleta yan o paper bag. Sinabi ba niya magkano daw? Wala ang pong nakalagay sa nabanggit paper bag? Actually, dito po kasi sa affidavit nila, nung binabasa namin, and even yung ibang inaakusahan, ang hinahanap din po nila is yung detail. Wala pa po silang inilalabas na detail dito, though soon, ang sabi niya rin kanina, magkakaroon daw ng isa-isang affidavit, lahat ng 18 na mga dating sundalo. Pero dito po sa hawak namin ngayon ni Manong Ted, wala pong detalye. Representative, ang sinasabi nyo, this is absurd, na kakagalit, na nakakainis yung nangyayari na nadadawit yung pangalan ninyo. Kung hindi po totoo, ano po kayang motibo nito? Bakit ganito at nadadamay pong pangalan nyo? Ito po yung naiisip kong posibleng motibo. Kasi nga po, alam nyo naman na magiging active ako ngayon sa impeachment proceedings against VP Sara. And then even before that, di ba nung nagka-Quadcom hearing, ay naimbitahan po ako doon 2 beses na resource person. And I did testify about the DDS and then yung mga EJKs doon. At nakita nyo nga yun, nakatabi ko pa nga yung dating Pangulo doon sa hearing na yun. Diba? So, Teka lang, oo. And then, eto nga, magsisimula na yung impeachment proceedings sa Lunes before the Committee on Justice. And I happen to be an endorser of 2 out of the 4 complaints. At saka, hindi naman ako nawawala sa radar nila yung mga yan. Yung mga gusto talagang manira sa akin na hindi ko nga maiwasan isipin yung alam nyo na yung ginawa nga sa akin noon, yung mga pag-imbento din ng mga testimonya sa akin ng mga so-called witnesses na yon from the National Bilibid Prison. So parang nagiging copycat sila ng mga pinaggagawa noon ni Secretary Aguirre. Kasi he was overlooking all of those operations ng black propaganda and smear campaign against me, all that vilification. Kaya lang, ayaw ko nga sana talagang patulan ito, but I had to issue a statement yesterday, a short reaction, kasi baka may mga mapaniwala na mga gullible. Although siguro naman, hindi naman nila basta-basta maloloko yung karamihan ng mga tao sa ganyang mga istorya. Napaka-ridiculous po yan. Whether maleta yan o paper bag, wala po akong natatanggap. Kung kanino mga paper bag ng pera, kung ano ng supposed na laman ng paper bag na yan. Opo. Ma'am, Ma'am Leila, ma'am, ito na po, para ho mas direktamente yung inyo pong, kumbaga, panig ho sa kwentong ito. Ang istorya po nila, Attorney Baligod kanina, pati dito po sa affidavit, inyo na bang nabasa yung affidavit?
O ano lang, I just browsed over it. Okay, Hinanap ko syempre sige. yung Yung sa'yo, yung kung part po saan ako ninyo. kasama. Okay. Paragraph Oo. 44 Yes Opo. and po. paragraph 49. Yes. Okay, Yung sige. sinasabi pa yung meeting with former Secretary Anyo. And then Yeah. Saldico and Romualdez, I also categorically deny that. Anong Mhm. meeting pinagsasabi nila? Oo. Pati po Okay, yung doon nga daw pagkatapos nga daw ng meeting na yon, inabot yung akala ko nung una maleta yung ibig sabihin nila dito kasi sa paragraph 44 maleta yung sinasabi nila Di ho ba? Opo, yes ma'am. Ganito po kasi ma'am, ang sabi ho niya, kaya po kayo, kasi tinorek niya Kasi sabi ko sa kanya, sandali lang, di ba? Ano ba talaga itong kay Ma'am Leila de Lima? Dito sinasabi niyo, mali-maleta. Anyway, sabi niya, error on my part. Sabi po. Mhm. So, kumbaga, tanong ko nga sa kanya kanina, kumbaga, ikaw pala nagdesisyon lang kung sino lalagay mo dito, hindi yung 18 na nag-execute ng affidavit. Sabi nga daw niya, error on his part. Anyway, ang Nako, kanya sinasabi po dito, ma'am, ay kaya kayo nakikipag-meeting kasi kasama kayo sa pagpaplano dito po sa ICC arrest kay dating Pangulong Duterte. Yan po basically ang issue po dito. Kaya kayo nakikipag-meeting sa kanila. Yes, ma'am. Go ahead. Opo. Siyempre yung sa ICC na usapin na yan, I've always been interested. I've always been interested about the ICC. I've been monitoring that. And then alam nyo naman na ako yung nag-imbestiga doon sa Davao Death Squad. And then alam nyo naman na kasama sa charges doon sa counts of murder as a crime against humanity, yung count number 1. Ito yung tungkol doon sa mga BDS killings noong 2011 to 2016 nung nasa Davao pa siya, vice mayor and then mayor of Davao City or before his presidential term. So ako nga po nag-umpisa ng investigasyon na yan. So I'm very interested. Now, if whether or not I've been coordinating with the ICC or ICC have been coordinating with me, I can neither confirm that nor deny at this point. Alam nyo na, pero it doesn't mean nakasama ako sa mga plano-plano na yan, kung ano man yan, kung ano man yung coordination na ginagawa ng ICC, it only has something to do with yung mga naging findings namin noon sa DDS. The DDS killings doon sa nung pag-imbestiga ko nga po yon. But other than that, sabi ko nga I cannot really make any confirmation or denial at this point about the ICC. And then nung ngayon, hindi rin ako wala po akong kinalaman din diyan sa mga supposedly na mga meetings na yan about ICC. No, I have nothing to do with that. I mean, I have not participated dyan sa mga ganyang meetings na yan. Okay. Opo. Sige. Okay. So, ihiwalay natin ang issue para mas klaro, ha? Alright. Doon po Opo. doon sa usapin kung kayo ho ba ay merong mga, kumbaga, nakausap man ng mga taga-ICC o mga nag-iimbestiga sa taga-ICC on the case of FPRRD, ibang usapan yun, you do not want to confirm or deny. Malinaw na yun. Ibang Okay. usapan po yun. Opo. Ngayon, pero itong sinasabi na talaga ho bang sa mga panahong yon hindi kayo nakipagpulong kay Secretary Anyo kasama kay Hindi po. Saldico at itong si Martin Romualdez? Hindi po. Ayan. I categorically deny that. Okay. Hindi Yeah. po nangyari yan. Mhm. Invento po yan. Alright. Yes. Opo. Si Secretary Anyo, kailan ko ba siya last time na nakita? Actually, very recently nakita ko siya sa isang event. I think it was an event of an embassy, if I'm not mistaken, the Australia Day. Nakita ko siya sandali doon. But before that, I don't know kung kailan ko last time yan na nakita si Secretary Anyo. Bago pa siguro ako nakulong noon, before 2017. I have no recollection of any sige po. occasion na nagkita kami. Okay, sige. Hindi So, ko ba? yan po'y klaro na. Ano po ang inyong balak gawin, ma'am, in the light of all of these allegations na ginagawa po? Okay, sabi ko nga po kanina, ayaw ko nang patulan yan because that is diversionary. It's a squid diversionary tactic para ma-divert, maiba ang usapin, ma-focus dyan sa usapin na yan. Ito nga ang mga pangyayari ngayon sa ICC and yung napipintong impeachment proceedings, formal impeachment proceedings
next week. Pero may mga nagsasabi sa akin na wag ko daw palampasin. So I'm again consulting my lawyers now. Kahit nakakadistorbo po ito, dahil busy na po kami ngayon sa pag-prepare for the impeachment proceedings and other very important House-related matters, like yung pagdideliberate dun sa anti-political dynasty law, anti-political dynasty bill. So, nakakaano yan ng sayang lang ng oras to. Napapatulan ko yan, but I'm considering naman yung mga nagiging advice sa akin ng ibang mga kaibigan ko. Opo, na sampulan daw yung mga ganyan. Opo, sige. Na kasinungalingan talaga ho yung mga sinasabi nila tungkol sa akin. Bakit na naman ako dinamay dyan? Sige po. Okay, ma'am. Okay. So, well said. Ma'am, panghuling po. Hinga na malalim. Hinga na malalim, ma'am. Opo. Okay. Ma'am, ganito. Alam po namin, busy ho kayo sa impeachment ni VP Sara. Next week po yan, 3 araw sunod-sunod. Busy kayo sa mga panukalang batas. Pero I'd like to remind you, ma'am, I'd like to remind you gently na minsan po nagsabi kayo na yung kaso po ni COA Commissioner Lipana, di ba kasi nga parang nagkakalimutan tayo sa flood control scandal na ito eh. Di ho ba nagsabi kayo na bibigyan siya ng chance na magpaliwanag sa Kamara dito sa mga aligasyon laban sa kanya sa pamamagitan po ng impeachment, at kayo ho ang kaninyo nagsabi na kayo ang mag-initiate, yan ang pakakarinig ko, ng impeachment complaint laban kay COA Commissioner Lipana. Ano po nangyari doon? Okay. Let me assure you, Ted, na hindi pa yan nawawala sa plano ko. I definitely would be doing that. Ang problema lang, it's been overtaken by the 2 complaints, the impeachment complaint proceedings against both PBBM and then ngayon kay VP Sara. So ayaw ko pong isabay yan sa impeachment proceedings na ito. Natapos na po yung kay PBBM. Ito naman ngayon, magsisimula na yung VP Sara. I consulted also my staff and I consulted also some people na hindi daw ho ideal na ipasabay dito sa mga impeachment na ito against the president, which is already completed. And then itong darating na kay VP Sara. But hindi ko po yan nakakalimutan, Ted. Let me assure you that. Pero ma'am, we sincerely understand ano po kung gaano nga po kayo ka-busy at ito nga pong task ng lower house no sa impeachment complaint, but just to again remind you na kung sakasakali po ng isang impeachable official ay magkusa na lamang magretiro at hindi na po umabot sa impeachment, definitely po makakatanggap pa yan ng retirement benefits. Lahat pa po ng kanyang mga maaari makuha sa gobyerno ay makukuha niya. With all due respect sa kabilang banda kay Ginoong Lipana, di ba? Na chance nga niya to explain his side. Pero yung po ma'am ang mga posibleng mangyari dyan na nabanggit na po sa mga pagdinig sa iba't ibang mga forum po. Pero ngayon, kapag hindi nyo ito inaksyonan ngayon, malaya makapag-retiro po yung tao, and definitely po, baka bukas makalawa, ikaw ay kasama sa magbibigay sa kanya ng sustento. Yes, Ted. I perfectly note that. Tama po yung tama nyo po yung mga points nyo. I agree with that. Those are valid points. So let me just do whatever I can na somehow baka pwede naman isunod na kaagad dito sa impeachment proceedings against VP Sara. Because there is because there is no prohibition na magsabay-sabay kayo ng impeachment. Under your rules, wala namang prohibition doon na isa-isa lang, di ba? Tama ka, Ted. Yes. Diba? I mean, kayo nanumpa, natutupad sa inyong mga tungkulin, whether you like it or not, obligado kayo kung sakasakali po, na talagang gusto nyo ho na maglinis sa gobyerno. Di po ba, ma'am? Opo. Yes, I totally agree, Ted. So let me work on it again. Opo. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Salamat, ma'am. Mabuhay po. And Godspeed. Thank you. Mabuhay. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!